Nabalitaan niyo na ba ang issue tungkol dito kay GCash na ating ginagamit sa pang-araw-araw, sa ating mga negosyo, sa ating mga bayarin? At kung hindi pa, ito panoorin niyo na dapat ba tayong matakot sa paggamit ng GCash? Ito, alamin natin. Magpapakilala lang muna. Nitong kamakailan lamang ay umusbog yung balita tungkol dito sa isang veteranang actress at komedyante na si Pokwang na kesyo na limas yung kanyang pera, yung laman ng kanyang GCash ay talaga namang nakakapagtaka kung bakit, kung ano ang meron dito sa GCash. Kung dapat pa ba natin itong pagkatiwalaan o hindi. Ito, panoorin muna natin. Yung pinagpaguran mo, yung naipon mo, pagkagising mo isang araw, wala na. Maging ang actress-comedian na si Pokwang gumising na nalimas ang 85,000 pesos sa kanyang GCash account na ginagamit niya para sa kanyang food business. Kasi anak ko may hawak ng GCash account namin. Lahat ng mga payment dun sa negosyo, dun pumapasok lahat. Pagising daw ng anak ko, nakita niya, meron siyang parang transaction chuchu-chuchu ganyan na success. Kemi-kemi, ang dami-dami daw. Ang dami, sunod-sunod. Naloka anak ko. Tapos tumawag siya sa akin. Pag-check niya, 3,000 na lang yung natira. Oh, ayan. Yan ang kwento ni Pokwang. At ito pang isa. Nitong kamakailang araw lamang, may lumabas na naman dito sa social media na isa na namang nadali ng GCash na scam o na-hack ang kanyang account. Ay tara, pakinggan natin, panoorin natin. Hi, good morning. Sino man maaraman GCash, paano ba mag-contact? Paano po mag-contact ng GCash? Ubus lahat ng pera ko. Lahat ng pera ko, 38,000. Mayaran pa ko 20. Alas 12, sunod-sunod yung transaction niya. Alas 12, sunod-sunod yung transaction niya. 12 o'clock ng madaling araw. Sunod-sunod hanggang 12:33, 12:48, 12:49. Iba-iba talagang number yung sinendan. Sa iisang transaksyon, dalawang number yung sinendan, tigwa 1,000 hanggang sa naubos yung pera ko talaga. Wala akong link na binuksan, wala akong ano. Ang nakakasama, pag ikaw mag-open ka ng GCash mo, sa ibang cellphone, hindi ka nga makabukas bakit nasendan niya yung ibang number? Paano po ba yun? Diba? Ang daming transaction Ang dami, iba-ibang number, tapos sinusubukan kong tawagan. Hindi na mag-contact yung mga number. Sino po ba yung nakakaalam kung kaninong number yung saan ako kukontak, kaninong number kukontakin ko, saan ako pupunta? Sadyang nakakaawa po talaga ang mga nakukuhanan ng pera dito sa GCash wallet. Pero ang pag-uusapan natin ngayon, kung talaga bang dapat pa natin siyang pagkatiwalaan o hindi na. Kasi talagang sa totoo lang, hindi lamang itong dalawang to ang nabalita. Marami pang iba ang lumalabas na mga nawawalan sila ng pera sa kanilang GCash wallet. Pero ano ba ang ginagawa ng GCash? Ano ba ang ginagawa ng pamunuan ng GCash? Ito, pakinggan natin yung isang pahayag ng They're going to conduct an investigation and find out if there's any commonality, no, in their patterns. For instance, are they all active in online gaming or online gambling sites? So could it possibly be a phishing attack instead of a breach in the system of GCash? Because given the amount of the reports, kung breach yan, it should be in the millions. Ayan, sinasabi sa inyo at matagal na nating alam
Ito ang ibig niyang sabihin eh. Kung merong magpapasa sa inyo ng link na sa totoo lang wala namang pinapasa ang GCash ng mga link na pwede natin i-click. So, ngayon pag may dumating sa inyo text o ano pa man, huwag nating buksan ang link na kahit nakapangalan pa ay GCash. Maaari nila itong makuha ang ating impormasyon. At yung mga naglalaro sa mga games, online games, wag na nating tangkain pa. Kasi nga, kada maglo-load tayo dyan, mag-withdraw, magka-cash in, cash out, pasok sa kanila yun, nakikita nila yan eh. Kasi dyan ka mismo mag-load sa kanila gamit ang yung GCash. At ang pag-usapan pa rin natin ay tungkol nga dito. Maaring sa mga pahayag nito sila ay sa aking pakiwari lamang. Isa, dalawa lang naman yan. Maaring either ito sila'y na-hack, na-scam na, o inside job. Tingnan nyo rin sa kanilang mga kwento. Kasi ang pag-iimbestiga naman ng GCash, mag-iimbestiga daw sila eh. Siguro nga, kung doon nga yung pupunta yung kanilang investigasyon na ito ay na-hack o nagkaroon sila ng error na maaaring ibalik nila ang perang nawala, nakuha doon sa mga kliyente. Pero tama pa ba yun? Na yung mga taong nawalan, tama ba bang hindi mapabalik sa kanila yun? Kung talagang error mismo ng GCash o ng company niyan. Pero sa aking pakiwari, dapat ba talagang tayo magtiwala dito kay GCash? Kasi lumalabas dito sa kay GCash na bakit anong tawag dito na bakit sa social media nila agad nilalabas. Doon daw sila gawa sa social media. Tama nga naman. Kung kayo ay nawalan, nagka-problema kay GCash, meron silang hotline. Tawagan nyo. Ngayon, meron sasagot dyan. Kung sila nga ay 24/7. Pero kung hindi sila 24/7, walang sasagot sa iyo dyan. Walang sumasagot sa hotline ng GCash. So, kaya nasabi ng GCash na gawa nga ito sila sa social media. Bakit? Nababagabag sa sila. Gawa ng kung hindi dahil sa social media, hindi lalantad yan mga ganyang pangyayari. Dapat pa ba na umabot sa social media? Dapat lang, mga kamoko. Dapat lang talaga umabot tayo sa social media para mas makarating sa kanila. Dahil kung dadirect ka lang sa kanila, wala agad silang magiging aksyon. Anong aksyon nila? Ngayon, nababagabag sila dahil marami nang pumupuna. Marami nang bumabato sa kanila. Tayo, mga kliyente tayo, mga consumer tayo ng mga GCash. Ano nga ba? Diba? Dapat ibalik nila yan, obserbahan nga nila, imbestigahan nila, at ibalik ang pera ng kanilang mga consumer. Kanilang mga suki. Makikita naman nila. Saka, isa, dalawa ang mga cellphone number na kanilang pinadadalan. Ngayon, pag tinawagan, ay hindi na makontak. Out of coverage area. Pero ito pang isang usapin natin dyan sa SIM card. Bakit? Para saan pa ba yung registration na yan? Registration, di ba? Dapat trace mo na agad yan. Kung kaninong number yan, kung sino ang may-ari ng SIM card na yan. Pero dito talaga sa atin, wala.
walang pinatutunguhan ang mga sistema nilang registration. Bakit? Kamakailan lamang, nung umpisa pa lang lumabas yung registration. Lumipas ang araw, buwan. May nakapag-register dyan, unggoy. May mga hayop na nakaregister dyan. Iniisya ng mukha. Mukha ng unggoy ang lumabas. So sa makatuwid, hindi pa rin tayo safe dyan sa registration SIM. Yan ang dapat pagtuunan ng ating pamahalaan. Alam mo, bukod kanay lang dito talaga sa atin, sa Pilipinas. Ewan ko kung meron pa rin sa ibang bansa. Pero, dapat pagbutihin nila ang pagre-registration. Para wala nang ganyang mga anomalya. Ayan lang po masasabi ko. Kaya, sa inyo lahat, ingat po tayo sa paggamit ng GCash. Hindi ko naman sinabing huwag na. Hindi ko naman sinabing sige. Nasa sa inyo pa rin po yan. Ako, may GCash din ako. Pero, ayun, nilalamanan ko lang. 20 pesos, 50 pesos, kataasan na 100. Yun. Yun lang. Para masabi mo rin na sa susunod po, meron pa po tayo kung anong mangyayari, kung anong magiging resulta ng investigasyon ng GCash, abangan niyo lamang po. At kung umabot kayo sa puntong ito, sa haba ng aking sinabi, kung kayo ay hindi pa nakasubscribe dyan, subscribe na para sa aking susunod na video, updated kayo. Bye-bye!